sinabi nating storm surge, ito po yung pagtaas ng tubig dagat doon sa normal na na depth niya, na height. So meron po tayong tinatawag na sea level. So kapag lumampas po doon sa normal na level niya, yun po yung tinatawag nating storm surge. Dulot po yun ng bagyo sa tulak ng hangin ng bagyo. So depende po sa lakas ng bagyo tsaka doon sa direction ng bagyo doon sa kalupaan. Sir Willie, kanina ang lumabas po dun sa situation briefing, ang worst case scenario daw for now ay 3 meters yung magiging storm surge. So ano pong ibig sabihin nun? Karagdagang 3 meters sa taas ng tubig dagat? Ganun po ba yun? Opo, ayon po dun sa forecast natin sa ngayon, yung meron po tayong more than 3 meters na dahil po dun sa projection nung track natin, at inaasahan po natin na magiging super typhoon po ito. So may mga munisipyo po tayo, may mga lugar na makakaranas ng mahigit na 3 metro na pagtaas ng tubig dagat mula dun sa normal na taas niya. So ibig sabihin, maaaring 4 meters, 5 meters, depende po dun sa characteristics po nung lugar. Pero tama po ba yung mga nabanggit kong lugar kanina ba? Para lang sigurado, Region 8 or Summer Island daw po, dyan sa may Bicol, particularly Camsur and Catanduanes and Quezon. Baka po meron po akong nakaligtaan. Opo, bali ang tinutumbok sa ngayon, itong Birac. So madadamay po yung Eastern Samar, tsaka itong parte ng Quezon. So yun po yung malalakas kasi sila po yung unang makakaranas nung malalakas na hangin. So kasunod noon, doon didiretso naman sa bandang Aurora. Sa ngayon po yung pinoproject. So ganun po ang ngayon, ang forecast. So pati pala Aurora maaapektuhan. Opo, sa ngayon po ganun ang so depende pa po yan ngayon pag nagbigay po ng panibagong track ang aming weather division. So magraran po kami ng panibagong run ng model. So doon po magkakaroon po kami ng ibang uli ng result ng mga maapektuhan na munisipyo. Sir, si Chicky Verhel po ito, no? Dun sa mga minention nyo po na areas na posible or may possibility, no, na magkaroon ng storm surge, ano po dapat ang preparation na advisable na gagawin nila? I know sinabi kanina, no, ni Masen na kausap niya kanina yung mga persons involved, no, including si Pangulong Bongbong Marcos, sama ba kanina, na LGU dapat ang magsasabi. Pero in case ay hindi sila na-inform or for some reason hindi nila narinig, no, yung mga advice ng LGU, just in case, ano yung advisable na gagawin? Lalo na yung mga nasa coastal areas po. Opo, kasi pagka ganitong may mga parating na dapat po talaga nakamonitor tayo dun sa kalalagyan ng bagyo. Pero kakaramihan ko kasi ina-announce, nag-iikot po yung mga DRR natin. Sila po yung mas nakakaalam nung magiging sitwasyon ng lugar nila. So sa ngayon po, kailangan silang ma-inform na merong pagtaas na ang dagat na mararanasan ng ganitong kataas, at saka yung impact sa kanila. So importante po kung ano yung magiging impact nung darating na storm surge para mas maintindihan nila kung ano yung magiging epekto dun sa kabahayan nila, dun sa mga ari-arian nila. Yun po. Kailangan po kapag may bagyo na paparating, unang-una alamin nila kung gaano kalakas. So ngayon po ay laganap na po yung informasyon din natin sa storm surge, pero meron pa rin pong talagang hindi nakakaalam nung storm surge natin. Kanina may tanong ka, Chicky, di ba, yung bilis ng storm surge? Oo. Yung kapag po nagkaroon po ng storm surge, ang aasahan natin ay mabilis tong pumasok sa dun sa coastal areas o sa kalupaan. Depende rin po ito sa bilis ng yung tinatawag nating movement ng So pag medyo mabilis siya, katulad nung kay Yolanda,
So mabilis, malakas din po ang impact doon sa ano. So this time kasi parallel, depende po sa sa tumbok niya. Kung talagang towards the coast, malakas po ang epekto ng storm surge. Sa bandang kanan naman nung bagyo. So kasi po counterclockwise yung ikot ng hangin. So maasahan natin yung bandang kanan ng bagyo, yun ang madalakas na hangin at magkakaroon ng matataas na storm surge. So parang napansin ko sa mga sinasabi ni Sir Willie na itong storm surge talagang depende sa maraming Sa lakas ng factors. bagyo. So sa Oo. ngayon hindi natin masabi kung ano talagang mangyayari. So that's why napaka-importante, sabi nga ni Sir Willie, ay mga kapatid, talagang maging updated tayo dito Opo. sa go ahead. Opo, yun nga po kasi kung may paliwanag din sa taga disaster risk reduction yon. So from time to time naman nagpapaliwanag din po kami. So dapat lang maintindihan po nung mga tao kung paano ano ang may dudulot nung storm surge na paparating, kasi mayroon pong mga lugar na matataas na yung bahay ay mataas, so walang epekto sa kanila, pero ang naging storm surge 5 meters. So sasabihin nila pag nagtatanong kami sa beautification na limbawa, nagkaroon ba ng storm surge dito? Wala. Pero 5 meters kasi walang kabahayan doon sa lugar at mataas. Pero kung ang bahay mo naman malapit sa dagat at talagang exposed ka at ang direksyon ng bagyo perpendicular doon sa coast, So yan ang delikado kasi ang hangin ng bagyo is tuloy-tuloy doon sa dagat, pinupush niya yung mapapuntang coast. So yung tendency ng tubig wala, may kasunod na naman. So pag malakas yung hangin, tuloy-tuloy yung push ng hangin, nagkakaroon ng wave set up yung dagat, tubig dagat, hanggang pag na-maintain niya yung ganong kalakas at ganong katagal. So, ang impact nun is magpapatong-patong yung tubig dagat hanggang sa wala siyang lalabasan kundi talagang pataas siya. So, kaya maraming factor talaga yung storm surge. So, yun, yung sinasabi kong perpendicular. Tapos yung tagal nung movement niya, kung matagal siyang nagpupush ng tubig dagat, Opo. inaasahan natin yung pagtaas talaga ng So napakadelikado po. Kasi umaabot ng hanggang 7 meters ang So imagine kung 7 meters, halos 2 palapag na po yun. Alright. Nako, Sir Willie, marami pong salamat sa paliwanag nyo. Napakalaki pong tulong. Ay, opo, sana po makarating sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa tabing dagat.